Diyos ko, isang oras. Dapat may holder ako nito. Wala eh. Oo, dati naglagay ako nito sa cellphone mo. Nung nakaraan, nagganyan ka eh. Nakalagay ko dito, kaya binigyan ko. Hindi ko kakayanin isang oras dito. Kaganyan ka lang sa oras. Dapat doon na sa isang realme ko. Oo, yun na lang. Para mababa lang yung traffics. Gimbal na lang din bibilin ko, maganda. Baka may gimbal naman dyan sa mall. No, para hindi na ako mag-order na. Mabilis lang naman dumating. 3 days lang. Hindi mo naman ako inorderan sa'yo eh. Kaya orderan ko. Yung sa'yo. Nakalimutan ko kasi. Falling. Ito yung daanan natin mga kaibigan papunta sa Lopez, Quezon. Bali, malapit na tayo sa boundary. Ang kagandahan dito sa Quezon ay maganda yung daanan kasi nga hindi siya yung main highway. Kung makikita nyo naman, walang walang lubak. Pero naman yung doon sa may Buenavista, pero hindi naman gaano. Unlike dun sa daanan papunta sa Kabikulan kasi yun yung pinaka main na daanan hanggang sa Visayas dumadaan. Kaya napakalubak simula pa lang sa Gumaka, Lopez, Lopez, tapos Calawag. Lalo na sa Ragay napakalubak. Pero dito tingnan nyo naman, napakaganda. Hindi naman ganun kalubak. Aside sa maganda yung maganda yung daanan, maganda rin yung view dito sa Quezon Province kapag nakadaan ka. Grabe naman yung camera ko, panalo naman. Pero bibili akong iPhone. Isang iPhone at isang S23 para Sabi B29 na lang bilhin. Yun ang bibiling ko. Maglinaw din yun. Pampalit lang sa tingnan ko ang Vivo 29. Sila Jeep, lang gamit ng di man Kaya nga, parang naman kung may S23 na ako. Diyos ko, 101,000. Ay, 90,000 lang pala to. Napaka Hindi rin naman, hindi na worth it ganun. hindi worth it. Di Vivo 29 na lang pa. Ang ganda ng mga talong. Ganda ng view. Maganda lang yung Samsung sa Zoom. Kapag pupunta kayo mga kaibigan sa Quezon Province, dadaan kayo dito sa Bundok Peninsula. Diyos ko, 3 minutes pa Kasi lang. yun yung pinakamagandang daanan kung kayong dadaan dito sa may bandang Lopez kasi nga medyo traffic. Kasi inaayos lahat ng kalsada. Halos inaayos para maganda kasi magkakaroon tayo ng expressway. So maganda na yung kakalabasan nun kasi magiging maunlad. Mas maunlad yung bayan ng Quezon. So yung mga investor ay papunta na dito sa atin. Kaya mas magandang maaga pa lang ay kung gusto mong mag-invest dito sa Quezon Province ay sinasuggest namin na mag-invest ka na ngayon kasi hindi natin alam na sooner ay biglang taas yung value ng mga property dito. Kasi yung dating 7 oras mga kaibigan ay magiging na lang siyang 4 hours. 4 na oras sa tingin nyo. Diba napakaganda kasi malapit na lang, hindi na hassle. Naalala ko nung bata pa ako, grabe kasi nandun kami sa Bicol. Naku, umaabot kami ng 12 hours makarating lang sa Manila. Pero ngayon mga kaibigan ay magkakaroon na nga ng expressway. Siguro hanggang Bicol kasi hanggang Bicol na yung expressway natin nagagawin. Parang bypass naman siya, bypass road dito simula sa Lopez hanggang sa Bicol, ay sa Daet.
So bypass road. Ang expressway naman na TR4 ay hanggang Lucena. So napakaganda. Even if Bicol, maganda na rin mag-invest. Kasi soon, may expressway naman na po ang Bicol. Supposedly ongoing na po ang construction din. And as far as I know, yung DR4 natin sa Quezon ay ano no? 2025 turnover na ito. So meaning, by next other year yan, kasi 2025 magagamit na. Oo, 24 na pala ngayon. So, magagamit na yung TR4 na from 2 hours from Manila, less na ng 1 hour. So, from Santo Tomas SLEX going to Lucena na dire-diretso na po yun. Expressway na po tayo. So, less than 1 hour na lang ang travel niyan. Kasi tayo minsan nakukuha naman natin ngayon ng 2 hours galing Lucena. So less than 1 hour estimated niyan. Tapos from Lucena to Quezon, especially sa Narciso, Catanawan, Mulanay, San Francisco, I think mapukuha nyo na ito ng 3 hours. Pag mabilis yung takbo namin, nakukuha namin siya ng 2.5 ngayon. Pero syempre, depende yun kung gaano kabilis kayong magpatakbo. Yung ibang mga kaskasero talaga, like yung iba naming kasama 2 hours lang nila nakukuha yung Lucena, lalo na paggabi. Kasi ang ganda naman ng road, kahit itodo mo na ang 140, 120, okay lang. Wala kang problema sa road kasi hindi siya rough road. And also wala namang ganong sasakyan. Ngayon po ay papunta tayo ng Ragay. Sa Ragay naman po, simula dito ay sa Quezon 3 hours. 3 hours. Sa Ragay po ay kaya medyo traffic kasi nga inaayos din nila yung Road. daanan. So by 2025 siguro sobrang ganda na din ang daanan sa Ragay. Kasi nga yun, inaayos na. So ginugol po ngayon ng ating government dito sa na maging maganda yung daanan para mas mabilis po yung transportation ng ating mga kalakal. Kaya napakaganda mag-invest kasi paparito na yung improvement. Kumbaga dito na nakasentro yung mga investor dito papunta. So sa Ragay po ay wala pang masyadong siguro ay medyo mura pa yung property doon. Soon magmamahal na rin. Kaya as of now po ay kung naghahanap kayo ng mga property na mabibili, farmland, beachfront or commercial lot, ngayon na po kayo mamili kasi yun nga ay malapit na talaga. Kapag bumukas na yung TR4, sigurado biglang taasan lahat ng presyo ng property. Dito po sa bandang Ragay ay develop naman na. May mga marami na ring sa bayan ng Ragay may mga bangko na, may mga school, University, may McDonald's nga eh. Malapit lang sa yung McDonald's sa Tagkawayan na. Bakit kaya nagka-McDonald's sa Tagkawayan? kasi isa siya sa pinaka mabilis na progress. Saka siya talaga yung pinaka parang daanan na yung parang stopover kasi nga sa layo ng from Bicol to parang siya yung nasa kalahati. So maraming mas siya nag-stopover sa Tagkawayan. Sa Tagkawayan maganda ring mamili ng property kasi mga mura pa po doon. Halos hindi pa Around 70 to 80 square meter lang po yung mga farmland doon na medyo along Barangay Road. Pero sa yung tabing highway po mga 120 150, ganun. o 150, 120, 150 ganyan. May makukuha pa tayo 150, pinakamura-mura na yun. It's along diversion naman yung mga Magandang mamili sa Tagkawayan kasi siya yung pinakadaanan nga kung gusto mong magtayo ng ng gusali or ng business. Yun yung pinakamaganda kasi siya national
camera ko, hindi siya ko alam kung may super stabilizer to. Ay, dapat pala yung meron akong video doon super stabilizer. Maganda magkaroon ng sariling Farmland. Kasi for your retirement, kasi mga kaibigan kung sawa ka na sa Manila na puro halos doon crowded. ka na lumaki, kapag na-experience mo yung buhay probinsya, hahanap-hanapin mo. Kaya napakaganda mag-invest sa province. Tsaka wala ka naman lugi pag nag-invest sa Kasi walang lugi sa lupa, mga kaibigan. tumataas ang As investment. in, Parang every year tumataas yung value niya. Lalo na sa beachfront, talagang panalo ka dyan. every month nga tumataas eh. Hindi, parang lang, naglagay ka lang ng stock Kasi market. kung sa bangko ka mag-invest. halos Wala. wala na magkikitain yung pera mo. Pero kapag sa property, lalo na kapag magandang farmland, tapos na-develop mo ng kaunti, ay nako, biglang taas yung value niya. Halimbawa, nakabili ka ng farmland na medyo madumi. After mong malinisan, iba na yung value niya. Ayan yung talagang proof namin na kapag isang property ay nalinisan, iba na yung value, tumataas na kasi ang ganda ng tingnan, malinis, lumalabas yung tunay na ganda ng property. Ayun, halimbawa may farmland ka dito sa probinsya, tapos tatanim ka ng, gusto mo magtanim ng mga prutas, yung mga dwarf lang na after 5 years or 3 years or 5 years ay namumunga na. Di ba napakaganda, umagang-umaga mamimitas ka lang, meron kang sa tabing bakuran mo meron kang lalandan, meron kang rambutan, lansones. Lahat ng prutas. Every morning napaka-fresh ng pagkain mo, magiging healthy ka dito sa province. Hindi mo na kailangan bilhin yung mga gusto mong kainin, pipitasin mo na lang. Kasi tatanim mo na lang. Especially gulay. Lalo na kung marami kang tanim ng mga gulay, ilalagay, syempre, kapag mag-stock ka na lang. Sarap kahit hindi ka na nga mag-stock kasi yun talaga mismo bubunutin mo na lang. Sibuyas, maganda rin. Kasi nakakapagtanim naman ng sibuyas sa mga garden sibuyas. Sa mga Ewan ko yung pasok-pasok. bawang ata na tumutubo rin. Lahat naman Tapos pag may tinanim. maganda kang kubo. Tapos every morning ay halimbawa overlooking Tingnan mo sa ang ganda ng mountain. puno. Parang, tingnan mo. Ay, ang ganda. Grabe no. Ano kayang puno yan? Grabe, pag may 6 na puno kang ganyan sa property. Parang madumi yan sa Siyempre, Oo. hulog ng hulog. Yung mga May siya, may positive side, saka may siya, negative Pero ang ganda Oh, no. pero ang gandang tingnan. Ngayon nga mga ka-idea lang or mga kaibigan, kapag meron kang sa probinsya na halimbawa gusto mong magkaroon ng vacation house or doon na talaga yung retirement place or retirement plan mong maglagay ng retirement house, yun, halimbawa overlooking ka sa pinapaano ko lang sa inyo para ma-visualize nyo kung gaano kaganda mamuhay sa probinsya. Halimbawa may bundok or overlooking ka sa mountain or sa ocean, tapos umagang-umaga habang nagkakape-kape ka, tapos nakaupo ka sa harapan ng bahay mo or sa kubo, tapos yun yung matatanaw mo, yung pagsikat ng araw ay mawi-witness mo, talagang napakaganda. Tapos ang tahimik na tahimik kasi sa probinsya mga kaibigan, kapag umaga, kapag kagising mo, ang maririnig mo lang ay huni ng ibon. Kung malayo ka sa highway, kung malayo ka sa daanan, talagang ibon lang yung maririnig mo. Mga nagkakantahang mga ibon, yung simoy ng hangin papasok sa bintana mo, kapag bukas mo, lalangapin mo, napakasariwa. Diba kung sa Maynila ay parang ang toxic na kasi nga parang ikaw ay nagkakasakit na dahil nga sa pollution. Try mong mag-stay sa probinsya kahit isang taon or even months lang, talagang mararamdaman mo yung pagbabago kasi napakasariwa ng pagkain sa hangin dito. Yun yung experience namin kasi kami sa bahay, yung mama ko ay masipag magtanim ng mga gulay sa prutas. Kami ay halos sa bakuran na lang namin kinukuha. Alba, gusto namin magulay ng sitaw, meron kaming sitaw sa bakuran, merong kalabasa, may okra, may talong. Yan.
Sabi nga kapag masipag kang magtanim sa probinsya, magtanim ng mga gulay at prutas ay mabubuhay ka kahit wala kang pera. Pero hindi din naman natin masasabi na mabubuhay ka kahit walang pera kasi ang pera talaga ay kailangan yan. Sabi nga kahit nga sa Bible nabanggit na kailangan talaga ang pera. Hindi yung maraming nagsasabi na hindi ko kailangan ng pera para sumayaw. Nako. Bigay nyo na lang po sa amin yung pera kung hindi nyo kailangan. Only hope 15 minutes. Grabe ang bilis. 15 minutes pa lang pala tayo. Kung kayo po ay mga nagsa-side hustle na naghanap pa po yun ng extra income, pwede naman po kayong kasi kami po ay naghahanap ng mga property. Kung po kayo, kung may mga alam kayo na binebenta, pwede nyo po sa amin sabihin. Kasi kami naman po ay marunong magbigay ng tama sa mga taong nakakuha ka ng property, binigay mo sa amin at nabenta. Ayun, May referral fee may tayo. referral fee po kayong matatanggap. And also if you are the owner of the lot na mga hindi nyo nabibenta na matagal na, kasi ang daming mga ayenting humahawak, so baka po pwede i-message nyo kami kasi gawa natin ang paraan niya. Yung mga owner naman po na lilito kayo or nahihirapan kayong ibenta kasi hindi nyo alam kung paano ibenta yung property ninyo, ayan, i-message nyo lang po kami kasi tutulungan po namin kayong maibenta kasi kami po ay 3 years na po dito sa ganitong industry ay marami na rin po naman kaming natulungan ng mga nagbebenta Seller ng lupa. and Tapos buyer. natulungan din na naghahanap ng mga lupa. Ayun. Kaya mas maganda po yung meron humahawak sa property ninyo like broker po Yes, especially Kasi dapat license. sila po talaga yung may kaalaman kung paano ibenta yung property na hindi kayo maluloko, na legit na mababayaran kayo at Tama. At the na papers. tama. Tapos yung documents po ay talagang legit hindi po yung bara-bara lang na ginawa kasi sa attorney po natin pinapagawa yan. And then meron tayong geodetic naman para makita kung ano yung sukat, yung saktong sukat kasi dito po sa pagbibili ng lupa ay hindi po yung turo-turo lang na yan na noong unang panahon na ito yung muhon ko, yan yung muhon ko, akin yan. Hindi po. Sa pagbilihan po ay hindi ganon. Kung ano yung nasa titulo na nakalagay na technical description na kung ilan, halimbawa 1 hektarya, halimbawa sa turo mo, turo-turo lang kasi lumabas na kulang. So hahanapin po natin yung kabuuan. And then kapag lumabas naman po na sobra, hindi po natin kukunin yung sumobra sa turo-turo nyo kasi ang kukunin natin ay yung saktong 1 hektarya lang. Kaya example po, ng 1 hektarya. Kung halimbawa it depends on the technical description of the title. Opo. Kung ano yung nakasulat, yun lang po yung kukunin natin. Walang labis, walang kulang. Kasi mahirap po yung pag nagsobra tayo ng kinuha, makakasuhan po tayo. May mga tendency din na dapat nating i-check sa pagbili o pagbenta ng property. Yung number 1, yung may approved plan yan. But dapat i-check natin kung yung approved plan ba na pinanggalingan ng title ay tama doon sa approved plan na binibenta. Kasi minsan we have a lot of experience na dahil nga mabusisi tayo sa mga property, we find out sometimes na yung approved plan magkaiba doon sa titulo na hawak ng owner. So dapat magkaparehas yun dahil minsan ang titulo pala ay nandoon sa A tapos ang binibenta niya ay B. So magkakaroon po kayo ng conflict doon. So dapat same yung PSD doon sa title. Meron naman po yan tinatawag sa technical description na PSD kung saan paano siya na-approve. Lagi yung titingnan yun sa second page. Nasa yung PSD lot. So may approved plan silang ipapakita. Magmamatch yun. Tapos sinukat ng engineer tama sa ground. So yun, that's time na sasabihin mo na okay na yung match yung titulo mo doon sa ground. Saka before po tayo bumili ay chine-check po natin lahat ng legalities na lahat ng documents kung legit ba talaga. Kasi yun nga, unang-una yun din yung hahanapin sa amin ng buyer. Kung
nasaan yung titulo, kung may titulo ba kayong hawak, kung original ba yan. So chinecheck po natin yan sa LRA kung may CTC. Yes, yun yung number one na dapat sa pag mga buyer naman. Yun yung number one na dapat yung i-check, yung certified true copy from land registration. Ano ba yun? Doon nagpapatunay na yung titulong hawak nila ay original at naka-registered sa LRA. Ang LRA naman po buong Pilipinas yan. Makikita nyo yung record dito sa pag sa Pilipinas yan. So dapat yan ang una yung hahanapin. Tapos pangalawa po ay tax declaration. Kung yung po bang nasa titulo ay yun din yung nakapangalan sa tax declaration, kasi nagko-conflict din po yan. Hindi po matatanggalin sa BIR kapag magkaiba po yung pangalan. Yes, so must be dapat yung kung ano yung nasa tax dex, kung merong nabawas, kung Kasi may senaryo po na merong nabili na halimbawa kaperasong lupa, pinalipat. Pinalipat agad yung tax declaration na hindi pa naman nalilipat sa pangalan niya yung Title. hindi pa nahihiwala, hindi pa nagkakaroon ng sariling title yung binili niya. So ang tendency po nun, magko-conflict po yun, hindi ma-approve ni BIR. So ipapabalik nyo pa rin po yun. So hanggat hindi pa po naililipat sa ano nyo, huwag nyo ipapalipat sa pangalan nyo yung tax declaration. Papa-title muna bago tax. Ipa-title nyo po muna Bago tax. Kasi dito sa amin, ililipat mo pa rin. So, magre-request ka ng affidavit to back trace. Magba-back trace ka muna kung saan-saan na napunta yung original copy of tax declaration. So, may mga buyer din tayo na medyo maselan talaga So, in the past 3 years po, we have a lot of different buyers, especially ang pinaka mahirap naming buyer na na-encounter is yung international kasi hindi naman po sa pagmamalaki. And out of 80% of our buyer came from international. At ang good news dyan ay buwibili po sila sa atin kahit hindi pa po nila na-check in personal. international pero taga-Pilipinas lang. Oo, international. Taga-Pilipinas Yeah. din. Kasi karamihan may asawang foreigner. Kasi foreigner can buy property naman if they are married to Filipina or they are married to Filipino. So kadalasan yun kasi ang thinking kasi ng mga may husband or wife na foreigner, they want to retire here in the Philippines kasi the low cost of living, especially the atmosphere in the Philippines unlike sa international. Meron akong mga kakilala na nag-for good na dito. So yung retirement kasi nila, yung retirement fund nila sobrang laki na kung dito nila gagamitin. Ang maganda lang kasi sa USA yan, pag doon ka naman nag-retire, lahat ay libre, especially sa medical. Number 1 kasing mataas na value ay sa US ang medical. So kaya naman maganda rin naman doon. Pero syempre pag retired na sila, yung retirement fund na lang nila yung ginagamit nila. So parang kulang. Kung dito nila gagamitin sa Pilipinas naman, sobra-sobra na. So, kaya yun talaga ang thinking ng mga international buyer natin. And kahit yung mga working in USA especially, madalas silang nag-invest dito sa Pilipinas. They buy farmland, also the beach plant. Kasi ang thinking nila, pag tatanda sila, dito na talaga sila magre-retire. So, almost 100% ng mga interview ko sa mga nagiging buyer natin, ganun talaga yung thinking nila. Dito rin sila magpo-for good sa Pilipinas, syempre. Kahit mga, di ba, yung buyer natin, o ilang taon na sila? 1984, almost 1990 sila. So, 33 years. 33 years. Pero and yet, they still buy property in Quezon Province. Kasi yun talaga yung kasabihan na kung saan ka nanggaling, yun yung hanap-hanapin mo. Kaya yun, kahit na doon na sila nanirahan sa US ng more than 33 years, yun talaga yung kapag mamimiss mo talaga yung sariling bayan mo. Kasi napakaganda naman talaga ng Pilipinas, napakayaman sa lahat. Mga prutas, mga ganyan, basta mayaman ang Pilipinas. Sa mga yamang dagat, sobra. Ayan.
Kung bibili ka ng mahilig kang mangisda, bili ka ng beach property. Yeah, kahit maliit lang. Kahit maliit lang, tapos bili ka ng bangka. Naku, libre na yung ulam mo. Okay, may advice din pala ako sa mga investor. Kasi 3 years ago, hindi naman ganun kadami yung mga nagsasubdivide, di ba? So ngayon, ang dami na talaga na nagsasubdivide. So beware lang po sana sa mga bibili para maiwasan nyo yung pagka bigla na lang mawawala yung developer. So must be, check nyo na lang din kung ito bang company na to ay legit, hindi ito yung putyo-putyo lang na naghahati-hati Kailangan natin lang. mag-background check before po tayo bumili ng mga property. Kasi nakaka-worried na din sa market ngayon yung mga kung sino-sino na lang yung nagkakat. Pero alam nyo ba sa batas, sa atin, sa batas dito sa Pilipinas is kapag ikaw po ay nag-subdivided under yung mga 100 square meter, 300 square meter, yung mga ganun hati-hati po, may tinatawag po tayo na kailangan po ay may license to sell po ito para safe po yung buyer na bumili. Whatever man na tumakas yung developer, meron po kayong mahahabol. Kaya lang, kung kayo po ay bibili sa mga walang license, ang gagawin nyo po dyan kapag nawala yung developer nyo, direct filing kayo. Unlike pagka mayroon pong LTS at nagloko ang developer, si DSUD po ang magkakaso doon sa developer. So yun po yung kagandahan naman para pwede naman kasi ang lahat naman po ng developer ay may pre-selling, pero kailangan i-background check nyo muna kung sino ang nagde-develop, kung may capability ba ito to continue the project, 'di ba? So and also may on process na ba yung kanilang documentation, nagpa-process ba sila ng mga legal document like yung mga permits. So yun po yung i-check nyo lang, kasi hindi po, ang dami kasing nagre-reklamo, nawala na lang bigla, di ba? Kasi buibili tayo ng hindi natin bina-background check yung developer ng company. Yan yung ding advices namin. And also, advices ko rin dun sa mga buyer na bumibili na hindi naman chine-check din yung mga document. Kasi I experience na binibila lang nila without legality check. So later on, diba, nagkakaproblema sila. Hindi nila alam, ito pala yung ganun. Especially, I would like to highlight yung CLOA at saka pre-patent title. Sa CLOA po kasi, ang tinatawag nating CLOA is yung mga malalaking lupa na kinuha ng government and inaward doon sa mga nakapwesto. Meaning, halimbawa ako, nakatira ako sa isang malaking asyenda, and yet itong may-ari ay more than 100 hectare ang kanyang pag-aari. So hindi po pwede yun dito sa Pilipinas, kasi ang isang individual ay pwede ka lang magmay-ari ng, I think 5 hectare pa. So 5 hectare lang ang pwede mong ariin. So if you have 20 hectare na lupain, ipapangalan nyo po yan sa mga anak nyo or what. Basta po sa isang title ay 5 hectare lang, ay sa isang person ay 5 hectare lang po yung allowed. So kaya po pumapasok ito si CLOA, si government So kung sino po yung nakapwesto doon sa area na malaki, ay ibibigyan po nila, doon po nila ibibigay ang lupa na galing sa malalaking lupain. Okay po, para mas maunawaan ninyo yung CLOA title. And then ibibigay po ito ni CLOA, si Land Bank naman po ay papasok. So si CLOA ibibigay kay Land Bank, and si Land Bank po ang siyempre yung babayaran din naman po yung malaking lupa na yun, kaya lang konti lang po. So kaya po may babayaran din ang mga farmla o yung mga beneficiaries sa Land Bank. Yun po. So 10 years po na dapat hindi galawin ng beneficiary after may award po ng CLOA ang titulo sa beneficiary, like yung magsasaka. 10 years nilang hindi pwedeng ibenta, galawin, or what. Hindi pwedeng paupahan. Pwede mo lang gawin doon ay gawin mong progressive yung
lupa. Tataniman mo siya para gumanda yung lupa. So yun po yung nakalagay doon. So may mababasa po kayo. Ugaliin po ninyo magbasa sa title na pinapakita sa inyo ng mga agent or ng mga seller. Babasahin nyo po isa-isa yung mga nakalagay doon para nauunawaan po ninyo. Sa first page po may makikita kayo pag CLOA title is under agrarian reform po yon. So makikita nyo doon carp. Nakasulat doon na yung 10 years na hindi mo siya pwedeng ibenta. So wala kang pwedeng gawin within 10 years. But after 10 years kapag bayad ka na sa bangko, so wala na tayo dun sa 10 years na retention ng CLOA at Land Bank. Ang gagawin mo dyan, dati kasi binabayaran natin sa Land Bank yung mga CLOA titles. So, depende kung ilang hektarya or kung magkano yung inassign na dapat mong bayaran doon sa value ng lupang nabigay sa mga beneficiaries. So, and then ngayon naman po as I heard sa news ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya po ay na-waive na lahat ng mga CLOA holder. So binayaran na po niya ang mga CLOA holder. So wala na tayong babayaran. Pero last month lang po nagtanong ako sa DARSO, wala pa naman daw pong binababang ganun. Pero sabi nga, di ba? So yun po, kapag may land bank na po or yung mga previous kasi talagang kailangan mong bayaran ito sa land bank bago mo ito bilhin or ibenta. Ang hahingin nyo po sa seller yung certificate of full payment from Land Bank. Safe na po kayo dyan pag meron na nun. And also, you can check it if walang adverse claim sa likod ang mga CLOA holder or kahit hindi pa CLOA holder title. Kasi kadalasan, makikita nyo po ito sa likod. I-check nyo yon. Second page po ng title, ito nakikita kadalasan ang mga tinatawag nating annotation. Na kung ano ba yung annotation, kung ano yung mga problema doon sa titulo, kung ano yung mga ginawa, kung may na-transfer ng ibang partial portion doon sa titulo, kung nakasangla ito sa bangko, may makikita kayong kung nasangla or natubos na ba. So, nakalagay po yan lahat sa titulo, sa likod. So, babasahin nyo. So, ang iingatan lang po natin is yung may adverse claim. Kasi ang adverse claim, lalo na sa mga CLOA, ito ay, kumbaga, nilagyan ng pinanggalingan ng adverse claim kasi hinahabol pa nila yung lupa na nabigay sa mga beneficiaries. So, yan po ang meaning ng adverse claim. Kasi I experience na po na ganyan eh. So, yung mga bago pa po kaming nagsisimula, lahat po ng uri ng problema sa titulo na experience na po natin. Iba't iba pong situation ang na-resolve natin. And also, during the habang ginagawa natin itong business natin marami tayong natutuklasan. Ang maganda dyan, this is not only saying, we experience po yung mga bagay na sinishare namin, na experience na namin. Kaya po yung mga don'ts po ay sinishare namin Akala ko nawala na yung mga post para po so ito yung skyway maging aware. So yan, tapos na po tayo dun sa pag-checking. So, I would like to share with you naman. Ito na po yung ginagawang expressway going to Bicol region po. So, as you can see, express ay siya dito ay skyway siya dito sa kasi nababaha nga itong so magkakaroon ng skyway. And then yung bypass road naman natin ay from Lopez, ewan ko saan dito dadaan. may Tagkawayanahan. Kaya nga sa Lopez nga din yung dadaan. Tapos Buenavista ata. Ginyangan. Yun, dito sa Baylagpas sa Ginyangan. So, tapos Bicol, kaya mabilis na lang po yung papunta sa Daet or So look at the view. Ganda yung mga. So ngayon, kabambawa pupunta ka sa di ba may bypass road na din sa sa Ginyangan ka naman tatagos. To Tagkawayan. Tagkawayan to Daet, ganun. Dire-diretso na yun.
Oo. Dito yung dadaan. Ayun no? Ganda nga. Yung mga mag-aahente rin, lalo na yun sa mga nagsisimula, dapat bago kayo mag-posting ng isang property sa social media account niyo, dapat sure na kayo dun sa details, kasi ang hirap, no, yung sinabi natin na 1 hectare tapos kalahati hektarya pala. So kasi nga kinaka-copy lang natin, so hindi po madali ang mag-start sa pagiging agent. Pero ang suggest ko sa mga gusto mag-agent naman, dapat mag-aral muna sila. Magpa-accredited muna sila, 'di ba? Para at least may knowledge kayo kung paano ba magbenta, especially sa checking of documentation. Importante kasi yan eh. Kasi ang dinidil mo kapag nagbebenta ka ng property is not about like yung isda, 'di ba? Hindi po totoong laway lang yung ang puhunan sa pag-aahente. Ang dami pong puhunan pag ikaw ay gusto mag-ahente, especially the effort kasi sa pag-aahente kailangan mo time, effort, knowledge. Hindi lang basta money, especially syempre money. Kung wala kang sasakyan, motor, 'di ba? Hindi ka pwedeng mag-ahente nang wala kang mobilization, kasi yan ang kailangan number 1 mo. Kung wala ka pa mang sasakyan, motor. Pero kung ako naman, kung wala silang, kukonek muna ako sa mga magagaling na ahente, 'di ba? So ang gagawin ko, kung ako yung nagsisimula, kukonek muna ako sa mga magagaling na ahente. Syempre wala pa akong panggalaw, 'di ba? Magbibigay muna ako ng ang gagawin ko, locator muna ako, or kung ako naman ay magaling sa social media, so nasa bahay ka lang, if you're the mom or student ka, pwede kang mag-posting halimbawa kukonek ka dun sa mga legit na broker talaga, tapos hingin mo yung mga listing nila, kasi yung mga sikat na mga magagaling na ahente na yan, ay bago nila yan ilabas yung property, na check na nila yan, na legality check na nila yan. So kukonek ka sa kanila, hingin mo yung details, kasi nga wala ka pang panggalaw, 'di ba? Hindi mo alam kung paano magsimula. So simula ka muna sa property posting, copy paste, tapos ask mo doon sa broker saan ba ka pwedeng post, o kaya ang social media kasi, especially your personal account, marami yan maraming makakakita niyan eh. Malay mo yung kaibigan mo nagpapahanap pala ng ganito, nagpo-posting ka, ibig sabihin pinapakita mo na you are into selling in property na. So 'di ba? So kung may mga kaibigan ka na nagpapahanap, since na nagpo-posting ka, pwede sila ay magtanong sa iyo, 'di ba? And also kapag may buyer ka, i-connect mo lang doon sa broker. So hindi ka pa nga marunong mag-explain, 'di ba? So hahanap ka muna ng magagaling na salesperson. Doon ka muna ko-connect. Now, kung meron kang na-close deal, 'di ba, na buyer, pinatripping mo sa salesperson mo, tapos nagbumili. Of course, meron kang commission doon kasi ikaw yung nag-posting, ikaw yung humanap ng buyer. This is your second option naman kung hindi ka naman magaling sa social media, and ikaw naman ay gala ng gala dyan sa iyong property. Hanap ka ulit ng magagaling na sales agent. Ibigay mo ngayon yung property binibenta. Halimbawa may mga pinsan ka na gusto magpabenta, so sabihin mo, ito may broker ako magaling, baka pwede kong i-allok yung property mo. Ngayon kakausapin mo yung broker, o ito yung information. So si broker, check niya naman yung property, and then sila naman yung magma-market. Okay? Now, kung na-market ni broker yung property yung binigay mo, now, pag bumili yon, of course, ikaw ang nagbigay ng property, meron ka syempreng commission doon, 'di ba? So before we proceed the transaction, make sure na may agreement kayo, kasi a lot of happening now, nag-aaway-away yung mga ahente, at because
dyan sa commission. Parang after nilang mabigay yung property, nag-direct na. So make sure na kahit handwritten agreement meron kayo between meron kayong agreement para halimbawa na bumili pala yung nabenta pala yung property binigay mo, tapos yung broker na pinagbigyan mo ang nakabenta, tapos syempre alam mo naman pag pera na may referral ka, of course, kasi sa'yo galing yung property may referral ka doon. Kasi ang mga unlicensed broker po or unlicensed salesperson, supposedly ang talagang binibigay lang sa atin ay finder's fee. Kapag ikaw naman ay salesperson, 2% lang po. 2% lang yung talagang legal So ngayon kasi gusto nila ang daming, hindi nila kasi alam ang batas. So halos gusto nila hati palagi. So that's just hindi naman po yun talaga yung legal way ng commission. Kung referral, paano ka ikaw nagbigay ng property, referral fee lang po yan. May mababait lang na hindi talaga na maganda din magbigay ng referral fee, which is kami yun. Kami yung kaming mag-asawa, sobrang kami ganda namin magbigay ng mga commission sa ating team, syempre para naman mag long term ang business natin, kaya naman tayo hindi nagpapasira din. Kasi lagi niyong tatandaan, 10 minutes 60 minutes pa ako. Ha? How could I do that? Hindi, diretso ko na. 10 minutes na lang, oh. Ay, kain tayo dyan, Han. Yun, oh, nagugutom na ako. Di ba yung kinakainan natin dyan? Luluumpo na lang tayo. Mas mabilis po. Saan? Luluumpo. Okay. So, dito pagpapunta po kami ng ng Ragay. May masarap pang kainan dito. Hanapin nyo po yung Luluumpo. 8 minutes na lang. Yung Luluumpo na restaurant. Asan ang bahay ni Jeff dito? Wala, nasa ganyan ang bahay ni Jeff. Kaya lang siya dito pa rin. Yes, malapit na akong matapos sa aking video na 1 hour. So, salamat sa mga nanonood at manood dun sa aking video. Kailangan ko po kasi ito para ma-monetize ang aking YouTube channel. Kasi tayo ay nagsisimula ng mag-vlog sa YouTube. Dati po, araw-araw umaakyat kami ng bundok, gahanap ng property. Araw-araw grind para makahanap ng mga property. Kapag medyo matagal na kayo, yung mga tao na mismo kasi ang magbibigay sa'yo ng property, tapos kapag kilala na yung pangalan nyo, hindi na kayo mahihirapan. Ang pinakamahirap lang naman ay yung magpakilala ka sa market yung mag-branding ka ng sarili mo. Kaya pagka may brand ka na, dapat alagaan mo yung pangalan mo. Ingatan mo yung credibility mo and dignity. Huwag kayong magpapasira sa small amount of money. Kasi pag nagpasira kayo doon, wala na magtatrust sa inyo. Ang tiwala kasi ng tao once lang yan. Pag sinira na natin, hindi mo na mababalik yun. I only have 13 minutes. Kapagod din magsalita. Where's my other phone? Doble-doble na sa lakway. Still another call si Jeff. Matagal pati magtawag ng mga buyer yung mga 1 oras. Marami ding kuda. Hindi, matatagal matawag talaga ang mga buyer.
na si Jeep, oh. Dito ka mo sa kabila. Doon ka sa kabila. Doon, sa kabila. Puno ng gamit. Sino kasama niya? Wala yung kasama. Sabi ko, huwag na magsama. Ayaw na din niya kasama yung ano. Saan ang bahay ni Jeff dito? Wala yun. Dati buksan mo. Pasensya na, magulo. Kasi yung pinapurmahan ko kahapon, idadaan ko pala to sa Ginyangan. Diyos ko. Hello sir. Hello. Ay, kala ko ako. Ayun, hindi po sa kaibigan ko po itong mga ano rin, hindi. Yun talaga sir, pag gusto nyo i-hold, lalo't mga ganon. Yes. Earnest money po talaga. Kasi parang hindi na i-offer sa iba. Assurance din sa seller. Gano'n na lang sir, edi mag prepare po kayo ng earnest money natin. Then usapin ko mamaya si Telmag pagbalik para samahan ako sa may-ari. Sa tingin mo magkano yung earnest money? Kadalasan naman sir ang earnest money ay 100. Kasi pag lumaki sa 100, down payment na yun, hindi na earnest money yun. Ngayon, ang ano tawag dito, isend mo sa akin yung bank account ko. Magta-transfer ako sa bank account ko. Sige sir, kaya lang Ang payment natin bank to bank, no? pwede ba remittance sir? Ha? Pwede bang remittance? Kasi yung bangko ko sa YouTube yung purpose. Kaya pag pinapadalan ako ng buyer, hinahanapan ako ng papel. Mag-open, wala ka bang bank account? Ano po? Pwede ka mag-open land bank. BDO Network Bank. Hindi yung pwede. Pang local lang yun. Local lang yung network. Wala lang ang network. Oo. Ay, natatransferan? Natatransferan. Natatransferan yun kahit saan. Okay. Yung YouTube Natatransferan. nga doon nagpapadala eh. Oo, natatransferan yun. Video.net. Yung Okay, pwede pala, BDO pwede. Network Bank, pwede yung Oo, padalan pwede. Basta you can transfer lang. Hindi ka lang pwede mag-transfer sa iba. Hindi kasi okay. kasama sa ano yun eh. I-verify ko lang. Ang kasama na meron akong pinapadalan na video talaga. Unibank yun. Kasi Oo, PND yun yung bank. to video. Unibank po siguro yun, yung yung ano nyo. Pwede naman sir remittance ha. Dalawang padala lang yun. Hindi mas hassle kasi pag Hindi yung may peso account ako diyan eh. Meron. So, nasa 1.64 Gas tayo. 1.7. So, Oo. so kulang na lang. Yung kulang na yun, iwa-wire ko. Transfer yun. Wire transfer. Ano kaya bank to bank. Oo. 2,000. Hindi kasi kung wire transfer eh, dito. So, magmamakdo ako mamaya. Para, kailan yan sa lulong? Oo nga. yung earnest money na Uy, sakto. iba bang transfer ko sa iyo. Sakto yung tumunog. Tumunog. Kung wala kang bank 10 account, minutes ang na advice ko, mag-open ka Oo. sa PNB. May PNB branch diyan eh. May PNB ba dito? meron ba? Gumaka. Sa Lopez. Lopez meron din. Meron na pala Lopez. Sige sir. Oo, tama. Para kung may transaction ako, may diretso sa bank account ko. Okay sir. Kasi yung bank account ko diyan sa PNB kasi dati akong empleyado ng PNB sa manager akong PNB. Mhm. So existing pa yung mga account ko yan. At ang doon nga kami nagkabayaran ng buyer ni Presi, ay seller ni Presi nung nagbayad ako. Hindi ako nag-withdraw, may bank account siya, in-transfer ko na lang sa account. Pwede yun. So this cash holdings. Apo. So
Asa pala ako sa yung 50k. Ikaw na bahala sa buyer kung sakasakali kung paano man yung usapan niya. Sige sir, sige sir. Mamaya lakarin ka po pagbalik. Papunta kaming Ragayay. Asa ako sa yung 50k So, na. unahin mo muna yung yung earnest money tapos yung dokumento, no? Withdrawin na yung 570 ngayon. At saka yung location plan pala. Location plan. Sabi ko kay Mark, sagot ng buyer kung magpapa-relocate siya. Kasi gusto niyang malaman kung ano talaga ang tamang sukat. Ngayon, as seller, bago niya ibenta as seller, alam niya kung saan yung boundary at kailangan mayroon na siyang sukat. Reference. Oo. Kung hindi man niya alam, at least alam niya Ay, hindi pa naka-credit. Patingin, pero nasa incoming na. Kung wala siya, Ayun o. sagot niya yung relocation. 760. Current. Sa Monday pa yan. Current pa lang Sige yan. sir. Wala update pa na sa lang kita. available. Medyo ano pa ako ay. Tawag doon. Jet lag. Jet lag. Ito ka pa yun. Alas 2 oras ay 2 araw wala pong maayos na tulog ay. Bakit naman? Sobrang sipag naman. Kalingan Manila eh. Ginawa. Yung doon sa Nagkawayan na 6.2 hectares Grabe naman yun. na maraming prutas, available pa ba yan? Opo, available pa yan sir. Sige, later on, gusto ko rin sanang kunin yun eh. Yaman naman Doon yan. din po ang daanan eh. Sa pinuntahan yung 9.5. Oo nga, sabi nga ni sino ba ito? Ni Yori ba yan? Ang yaman naman ang buyer na yan. Oo, doon din ang Sabi daan. niya, doon lang daw sa unahan. Oo. Ganito na lang kaya kunin ko. Busy kami doon sa nawala na sa isip ko na daanan namin sa Diba? Pangpamilyaan na. Maraming fruit bearing yun, flatland din. Toyota, ano kaya Sa tabi ko. Hilux sa ata yan. Hilux. Hilux ay ano yun? Pick Pero up. unahin muna natin yung Ay, Toyota. Bagong Toyota. Oo, Ah, Toyota. Puro ang ganda. Toyota Grandia yan. habang Toyota Hi-Ace pala. Ganda ng black. Ano? Ay oo, magagandang investment yung ganyan eh. Lalo't dadaanan ng bagong kalsada. Alam mo ba, Jet, lahat ng nagugustuhan ko, pag ginayawan ko, nabibili. Di ba? Oo. Wag na wag mo nga ayaw. Hindi kasi ako nangungusunada na walang matutunguhan. Yes, Masabili ka that's lang. good Kasi investment. bago ako kinikilatis ko muna eh. Iniisip ko muna kung anong ang una ko tinatanong pag nagsawa ako rito. Parang dito buyot ang bosses. Oo. Parang yung unang mong in-inquire sa atin, naunahan tayo. Naunahan tayo, di ba? Nagbago lang ang isip ko kasi nabigla ako doon sa doon sa 4.5 hectares naging 2 hectares na lang. Oo. Pero di ba later on nung in-upload mo yung video mo, nakumbinsi ako, okay pa rin to madaling ibenta to later on sa akin. So doon lang nag-work. Halos kadalasan naman May ng power diesel pa, puntang po sir. pinoprospect Hindi, natin. 2,000 lang. Baka Hindi pwede naman niyo kasi po sir gawin lahat 2.5, ng may nakita discount namin po travel. kayo. 2.5 na Kahit natin. po sa isang litro. Sige, sige. 2.5 na po. Sinasala namin yan yung kabenta-benta. Yun lang yung ina-upload namin. Yung mga hindi... Kabenta-benta. May, Kasi alam kung ko, i-upload ko lahat ng napunta may namin, yung mga 500 na lang cash mo. malulula ka sa mga presyo ngayon ng ibang May mga ATM ba dito? Kayo na sir. Daddy. 3,000 muna kaya. 3,000 muna. Ngayong 9 hectares. Para matapos. Kung yun ay Oo. naging 5 hectares lang, 4 hectares. So, kaya ko nga tinanong yung 6.2. Okay. Tingnan ko budget ko. Okay. Oo. Mura-mura yun sir. Yung 9 hectare na tinignan mo, may kukuha na rin. Oo nga alam mo yung anak ko nandiyan nampun ko. Nang hinayang nga nung umayaw ko, sabi ko, mataas ako. Madali yung pera ko yan. Yung pera ko nga, nakatay deposit. Dito. So, hindi ako makasagot kaagad. So, kung available pa yung 6.2,
sir. O yung ano, yung huli mo ano, yung pinagsaban natin, yung may creek sa loob, Hmm. no? Hmm. Oo, pinapangan ako kasi lumiit pala yung problem. Kasi gusto ko mas malaki na. Oo nga, lumiit siya eh. Gawa ng hindi naman tinakop yung boundary sa ilog. Laging may distansya yan sa ilog. Pero yun lang yung sukat niya. Pero malaki siya dahil meron pong boundary sa ilog na 15 meters ata yun. Yung easement na tawag nila yun. Is Dapat rin naman yan eh, kung ano, yan ay nag-erode. Kung lupa mo yan, natatay na. Ay, teka, may creek pa doon sa ano, sa may... sa 6.2. 6.2 po ay tabing ilog yun. Pero walang tubig sa loob. Walang... May nakita ako malit na palaya na may nakawis sa tubig. Possible meron po. Sige. Sige sir, sige sir. Naghandaan ko yan, naghandaan. Apo. Sige, iyan muna ang alin natin, no? Unahin natin. Sir, receive po 3,000. Okay, sir. Wait lang po. Sige po, Pala thank you sir. puntang ano. Kaya sobrang lupa lang yun. Pak nalito. Presyo eh, kaya magalit na natin. Oo nga sir, eh, di ba nung mga nakaraang mga iningkwan mo, mura, yun eh. Talagang, Oo, sabi ko nga eh. Hindi, at saka nagustuhan ko ito, gusto kong ano, di ba, nusot yun sa may Quezon. oo, tsaka maganda yun eh. Quezon kasi isa sa magandang bayan din, napakalinis ng dagat. Yes. Yes. Ano yun? Ang May yun yung nakita kong Paano dagat kaya na pumunta tabing dun? bayan, wala pang Meron mga kang ginagawang ano, Kalsada? dumi-dumi, Oo, wala Ang pang dalawa mura. pa lang mamili dun. Oo, as in sa dagat dadaan. Kung sakaling yan na Quezon. Highway siya. Oo. tayo na. Maganda naman mamili doon. Saan tumatago? Sa Yun Tagawin? ang kila Jet. Nakita mo yung dun sa pininto natin yung una-unahan na daanan, yun na yun. Diretso Oh? o doon ang tago sa papunta sa Quezon. Yung mga entertainment, mga beer house. Tama yan sir. Sir, Beer libre house. mo kami sir. Beer house talaga. Wala naman kinila. Ano sir, mapatayo na tayo dito sa Kalawag, wala dito. Kunin mo kami sir. Bouncer. Siguro kung yun ang pagpupuyatan ko, gising ako. Siyempre gising ka noon. Hindi ka makakatulog daw at lagi kang gising. Aba ay kahit nakaupo ka, may nakatayo. may umuupo ka na. Hindi sir, kahit nakaupo ka, May nakatayo pa may eh. nakatayo. Sir, 125 po ang ticket niyo, sir. Bali, 130 po yung pumasok. Okay, thank you. Thank you, sir. Ingat po. RATM. So, tayong pangkain. Ganun lang sir, ano? 159, 2, Oo, tutulog ko ulit dito sa sasakyan. and 11. Let me know ha kung ano. Okay po. Dito may ATM sa may ano. Sa Okay, may bye po. Dito, wala ba? Wala dyan. Diyos ko, iikot pa tayo. Di sa Tagkawayan na lang tayo bumili ng No, ATM. kakain niya tayo sa ano eh. Eh, pwede naman kaya ang ano dun. No, hindi pwede ang ano doon. Line. Ikaw mag-withdraw ha? Magkano ba ang win? Bakit naubos ko na yung 5,000 kahapon, Han? Ewan ko sa'yo. Lagay ko naman lahat dyan. Ha? 3,000? Hello Lagay sir. ko naman lahat dyan. Ha? Alam ko tulog na po yan kasi rin. Sa sasakyan na lang sir. Dinaanan na ako ay. Bali sabi ng girlfriend ko, tama dito. Okay naman daw sa kanya, basta yung mga dokumento okay daw sabi niya. Ang dami na ko news. Daw kami dapat okay daw yung mga dito, yung mga documents. Tapos sir. Ay,